Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ito pong nakikita ninyo sa ating screen ay walang iba kundi si Boss Dada. Isa pong membro ng Banateros. At bagay na bagay yung pangalan niya guys, no? Dada. Kasi dada ng dada. Dada ng dada. Okay lang sanang dada ka ng dada kung totoo yung sinasabi mo at may katuturan. Pero kung dada ka ng dada, tapos mali-mali naman, dapat wag ka na lang dumada. Diba? Dapat manahimik ka na lang. So ito mga kababayan, sabi niya, sabi ni Boss Dada, naglabas si Boss Dada ng matapang na panawagan sa social media kaugnay ng halalan sa 2028. Ito talaga mga to, no? Tagal-tagal pa ng 2028, talagang, na yung, kumbaga parang gusto na nila agad pag-usapan yung eleksyon. Kasi atat na atat sila Atat na atat sila na maiupo itong kanilang iniidolong presidente. Gusto nilang gawing presidente itong si Sara Duterte. Kaya, ang tagal pa ng 2025 pa lang ngayon, magtatapos ang 2025, 2026, 2027, bago mag 2028, ang tagal-tagal pa. Imbis na mag-focus mga ito sa ibang bagay, naka-focus sila dun sa halalan kasi nga atat na atat sila Atat na atat silang pumesto. Di ba yung lagi nilang panawagan? Gusto nila mag-resign si Presidente Marcos para makaupo si Sara Duterte bilang presidente. So, atat itong mga ito, atat masyado. Pero 2025 pa lang ngayon na gusto nang pag-usapan itong 2028. Sabi niya, sabi ni Dada, ayon sa kanya, ang pinakamabisang ganti sa mga nangyayari ngayon ay ang pagbibigay ng napakalaking suporta kay Vice President Sara Duterte sa susunod na eleksyon. So, para daw makaganti, itong kanilang grupo, itong kanilang kampo, kasi feeling nila inaapi sila Feeling nila, pinipersecute sila. Feeling nila, dinidiin sila. Yun pa yung feeling nila ang totoo naman yan. Sila nga yun ang gugulo Diba? So, feeling nila, sila yung biktima. Feeling victim itong mga to. Wherein, ang totoo, sila nga yun ang gugulo. Sila yung nagke-create ng destabilization dito sa gobyerno. Sa feeling nila, sila yung biktima. Feeling nila, inaapi si Digong. Feeling nila, inaapi si Sara. Feeling nila, inaapi itong mga kaalyado ng mga Duterte. So, napaka babaw ng kanilang kaisipan. Kasi, paano masasabing inapi si Duterte? Kaya naman siya nandyan sa dahig, nakakulong dyan sa ICC, kasi meron siyang ginawang kasalanan. Meron siyang ginawang crime against humanity, kaya siya nandyan. Hindi naman siya dinala ron dahil gusto lang ni Marcos o kalaban kasi ni Marcos. Wala namang ganun Hindi naman si Presidente nagpakulong kay Duterte doon sa dahig. Nag-file ng kaso yung mga biktima ng human rights, yung biktima ng tukhang. Ano naman kinalaman ng Presidente? Ano naman ang kinalaman ng Marcos government doon? Kaya si dating Pangulong Duterte nandun sa dahig kasi nga meron siyang ginawang kasalanan. Ang dami nilang ginurgor ng walang kalaban-laban nung mga panahon nila. Hindi naman yan pang-aapi, hindi naman yan persecution. Yan po ay hustisya. Justice po ang tawag dyan. Hindi nila naintindihan. Sinasabi nila, inaapi si Duterte. Sabi nila, hindi na pagbigyan yung interim release. Tanda-tanda na, 80 years old na. Tapos inaapi pa rin. Di ba, pauwiin nyo na si Duterte rito, matanda na yan Natutumba na nga yan Di ba, nababalita na natutumba dun sa selda, tapos natagpo ang walang malay. Pero fake news naman daw. Hindi naman daw totoo. So, ayun yung sinasabi nila. Inaapi sila. Si Sara Duterte, pinag-iinitan daw. Pinag-iinitan ba si Sara Duterte? Kayo nagsimula Kayo nagsimula ng gulo Diba, ang ganda-ganda naman ng samahan nila dati. Ano nangyari? Nagdadakdak ito mga DDS. Binanatan si Marcos. Binanatan ng presidente kung ano-ano.
naglabas ng mga video na peke, naglabas ng mga pulboronic video, at hindi naman napatunayan. Sino ba nagsimula? Diba? Kasi tinanggalan daw si Sara Duterte ng confidential fund. Doon nagsimula yun eh. Doon sila nagalit eh. Kasi nung nakaupo si Daddy Pangulong Rodrigo Duterte, talagang namayagpag sila sa confidential fund. Yan sa Davao eh. Ang laki-laki ng confidential fund ni Sara Duterte. Ngayon, nasanay na sila. Nasanay sila na meron silang malaking confidential funds. Nagkasilipan. Di naman maipalawanag ni Sara Duterte saan napunta yung mga confidential funds, siya ayaw niya magsalita. Di tinanggal na lang. Yung ba ang pinag-iinitan? Yung ba ang sinasabi ninyong inaapi? Yung ba ang biktima? Nasa loob lamang ng 11 days? Naubos yung 125 million na confidential funds? Inaapi pa kayo niyan, ha? Talagang aping-api pa, ha? So, feeling na ito mga DDS, kumbaga, inabuso sila, talagang inagrabyado sila. Kaya sabi ni Dada, gaganti raw sila. Ayan, gaganti. We will take revenge. Sabi niya, ganyan daw. At itong ganti na to, ang pinakamalaking gagawin nating pagganti dito sa administrasyon ay suportahan natin itong si Sara Duterte sa susunod na eleksyon. Sabi niya, alam nyo ang magandang ganti sa lahat ng ito? 100 million na boto para kay Inday Sara Duterte sa 2028. Grabe. Talaga naman, 100 million na boto para kay Sara Duterte sa 2028. Neto pong nagdaang eleksyon, nung sila po nanalo sa Uniteam, ilan nakuha ni Sara Duterte? 33 million ba? Mas mataas kaya ng konti kay Presidente Bongbong Marcos na 32 ata. So 33 million. So sinasabi ni Dada, kung 33, magdadagdag ka ng 67 para maging 100 million. So kasi ang bumoto lang sa kanila 33 million eh. Mora kailangan pa niya ng 67 million. Ayun daw ang gagawin nila. Madadagdagan yung boto ng 67 million para magkaroon ng 100 million na boto kay Sara Duterte. Ayun yung pangarap ni Dada. parang katangahan mga kababayan. Kabubuhan. Napaka-imposible. Hindi ba to nagbabasa o hindi nagsisearch? Kasi mga kababayan, ang total number of registered voters natin sa ngayon, dito po sa Pilipinas, ay 68.6 million lamang. Doon nga sa 68.6 million, 32 ang bumoto, 32 million ang bumoto, so halos hindi naman 50%, lampas ang 50, below 50%. So, ang sabi ni Dada, 100 million ang boboto natin. Lahat tayo, 100 million, iboto natin si Sara. Paano mangyayari yun kung ang registered voters lang, as of date, 68.6 million lang. Di bobo, di ba? Di parang tanga lang. Di ba? 100 million, ang registered voters, 68.6. Sige, maghanap ka ng flying voters mo. Saan mangyayari? Saan manggagaling yung... baka yung sobra, kung halimbawa, kung lahat po ng nakarehistro ay talagang bumoto, na imposibleng mangyari, hindi naman po lahat ng nakarehistro bumoboto Katulad yan, 68.6 million. Ang bumoto kay Sara, 33. So halos mga 40% pataas. Tapos ang pangarap ni Dada, 100 million. So paano mangyayari to? Para imposible. Siguro mga trolls. Pabotohin mo yung mga trolls ninyo para umabot ng 100 million. Engot-engot nito. Laki-laking tao utak ang liit Ba naman yan? Boss Dada. Ito raw, para kay Boss Dada, ito raw magiging malinaw na pagpapakita ng paninindigan at suporta ng publiko sa darating na pambansang botohan.
Ayan po, si Dada. Napaka-imposible mo naman, Brad. Ah, paano mangyayaring kukuha ka ng 100 million para kay Sara Duterte? Yung registered voter, 68.6 million lang. Hindi naman bumoboto lahat. Sabihin natin tumaas ng konti pagdating ng 2028. Hindi naman bumoboto lahat yan. Saan makukunin yung 100 billion? Sa trolls? Flying voters? Bugok din to eh. Ang laki-laki, bugok eh. So ayan mga kababayan. O nako, Busdada, tumahimik ka na lang. Pinakamaganda. Mema lang to eh. May masabi lang eh. At ito mga kababayan, tungkol naman dito sa sa dalawang bugok din. Mga DDS talaga, mga mga pasaway eh. Sakit sa ulo eh. Oh, eto pong dalawa ay si Trixie Cruz Angeles at si Kiko Barsaga po ay sinampa ng criminal complaints ng Dasmariñas Village Association. Bakit po? Dahil po sa protesta na isinagawa sa labas po ng gates ng Forbes Park. Dito nga sa one of the Philippines' most exclusive neighborhoods 2 months ago. So Forbes. So itong Dasmariñas Village Association ay nag-file po ng criminal complaint laban dito sa dalawa. Ayan. Rally pa more. O ito mga kababayan, bakit ba nag-file ang Dasmariñas Village Association ng mga kasong kriminal laban kay Kiko Barsaga at kay Trixie Cruz Angeles? Nag-rally lang naman sila. Diba? Hindi naman sila pumasok sa loob. Bakit nagsampa ng kasong kriminal? Itong DVA. Okay. Ayon sa DVA, kanilang isinampa ang reklamo dahil isinusulong daw ni Barsaga at Cruz Angeles ang isang kilos protesta na tumutuon sa aming komunidad bilang isang class. Ibig sabihin, sinasabing hindi lamang isang tao o issue ang kinikilala nila kundi buong barangay, subdivision. Kaya nararamdaman ng DVA na target ang kanilang mga tahanan at pamilya. Pangalawa, ang protesta ay naganap malapit sa mga gate ng kanilang exclusive residential area. Diyan po sa Dasmariñas Village at yan sa Forbes Park. Kaya para sa DVA, delikado ito para sa katahimikan, seguridad at pribasya ng mga residente. Ayon kay DVA President, bagaman may simpatya sila sa mga pangkahalatang hinaing tulad ng katiwalian at kakalunos-lunos na pagbaha, naniniwala silang may dapat sundin na legal o konstitusyonal na mga limitasyon at hindi nila tatanggapin ang mga kumikiling sa pansariling pampulitikang layunin na nakakasira sa kapayapaan ng komunidad. Kaya sa mata ng Dasmariñas Village Association, ang alleged mobilization at protesta sa harap ng village gates ay hindi lehitimong pamamaraan upang isulong ang isang cause, kundi paraan umano ng pagsalakay sa katahimikan at seguridad ng isang pribadong komunidad. Ayan po, yan po ang sinabi ng Dasmariñas Village Association. So feeling nila, tinatarget sila netong dalawa. Ni Trixie Cruz Angeles at ni Kiko Barsaga. At hindi po kasi hindi po parang hindi lehitimo yung kanilang pagpunta ron na maglalabas sila ng kanilang hinanaing, kundi ang sabi rito, ang ginagawa na itong mga taong ito ay para sa pansariling pampulitikang layunin. Kapag ganon, nakakasira daw ito ng kapayapaan ng komunidad. At ito raw ay paraan ng pagsalakay sa katahimikan at seguridad ng isang pribadong komunidad. So yan po yung yung dati natin pang sinasabi. Bakit kayo dyan sa Dasmariñas Village mag-arali? Ba't kayo dyan sa Forbes Park? Private subdivision yan, private property yan. Pwede nga pag pumasok kayo dyan, ratrating kayo, wala kayong kalaban-laban kasi trespassing kayo eh. Hindi naman pag-aari ng gobyerno yan eh. O pwede kayo pumunta doon sa pag-aari ng gobyerno, katulad ng mga ginawa ng ibang bansa. Pero kung pupunta kayo sa isang pribadong subdivision dahil galit kayo dun sa mga ibang nakatira doon, tas madadama yung ibang mga nandoon, mali po yun. Hindi na po tama yun. Nakakasuhan kayo tuloy.
Mga hindi kasi nag-iisip, mga iengot-engot. Ano nangyari dyan? O di nag-away-away lang sila. Paano? Si Kiko Barsaga pagkapunta ron, kaway-kaway, pirma selfie-selfie. Tapos bumalik sa kanila, anong ginawa? Naglaro ng computer games. O, iniwanan sa ere yung mga nandun. Kaya galit na galit si Banat Bay dyan eh. Bakit ganon? Nintay ka namin dito, nandito kami, bigla mo kami iniwan sa ere. O talo nyo kasi hindi naman DDS talaga yan eh. May sariling mundo yan eh. May sariling mundo yan si Kiko Barsaga eh. At si Trixie Cruzangue talagang didilis. O yan, ano nangyari? Hindi nakakasuhan, criminal case ang sinampas sa kanila. Siyempre, dahil nga po nabulabog itong kanilang private village. Na kaya nga sila nandun, exclusive, dahil gusto nilang matahimik sila na nandun. Tapos, guguluhin itong dalawang ito. O di, sorry kayo. Magpaliwanag kayo ngayon dahil sa mga pinagagawa ninyo. So yan mga kababayan, yan po yung mga update natin. Ito pong si Dada ay napaka-imposible at gaganti raw sila. Bibigyan daw nila ng 100 million na boto si Sara Duterte. Sabi na ito. Nangangarap ng gising na ito. Malabo pa sa sabaw ng pusitsang sinasabi mo busdada eh. So ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.